Sana magandang araw po sa lahat po ng taga-subaybay. Natutuwa po akong ibalita na yung pong final na petition for disqualification sa inyong lingkod ay tuluyan na pong binasura ng ating COMELEC. At natutuwa po tayo na maaga pong niresolba ng COMELEC yung petition na yan dahil kung hindi po, magiging issue po yan hanggang sa araw ng botohan sa darating na 12 ng Mayo. At siyempre, bilang isang abogado at bilang isang kandidato at siyempre bilang isang Pilipino, mas maigi po na ang ating pong mga halalan ay magkaroon ng resulta na batay sa mga lehitimong issue na mga problema na at hinaing ng mga pinaglilingkuran ng mga kandidato. Sa panahon po ng social media, hindi po maiwasan na nagkakaroon po ng tinatawag na black propaganda. Bagamat hindi po yan bagong konsepto, matagal na po yan. Kahit na unang mga unang araw ay meron ng black propaganda. Kaya lang po, sa panahon po ng social media, napakabilis pong magpakalat ng maling balita. In fact, binabasa ko po yung regulation ng COMELEC. Isa sa mga paglabag po sa panuntunan ng isang malinis na halalan ay yung pagpapakalat ng disinformation. At dinefine po ng COMELEC ang disinformation as an information based on a fact but taken out of context. So yun po yung ating pong pinagdaanan. Kung mapapanood po ninyo yung buong video, the joke was taken out of context. Pinutol at yun po ang inilabas sa publiko. So yes, it was, meron pong naging pagbibiro, pero hindi po yun ang naging dating ng video na nilikha bilang materials para sa publiko. And with that realization, tayo po ay nagkaroon ng aral na dapat maging masinop sa ating mga pagsasalita. Kasi bagamat ang kaharap po ng mga oras na yun, sa video ay mga importante po ng isang barangay sa amin dito sa Pasig. Kaya lang ho, sa panahon ng social media, na bibideo at naikakalat sa internet, sa mga social media nga, at syempre nagkakaroon ng opinion kung makakakita kahit wala ko sila kung sa actual na sitwasyon. So siguro din, paalala rin po sa ating mga botante na sa panahon po ng kampanyahan, dapat po maging maingat sa pagsusuri. Kung meron mga ganyan lumalabas, tignan po natin saan mo ba yung source. At kung meron mga video na ganyan, dapat po i-require po natin, demand natin na huwag niyo ipakita sa amin yung gusto niyo lang ipakita. Ipakita niyo yung kabuuan ng video. Dahil sabi nga, anything taken out of context, mali po yan. And ang pasalamat ko lang din po is maaga nga pong naresolba at maaga din yung nangyari. No? At nagkaroon tayo ng pagkakataon na umikot sa ating pong mga barangays para kausapin ang harapan po yung mga botante at paliwanag. Dahil marami rin po, dahil nga propaganda yan, marami pong na-influensya. At okay na rin po siguro na nangyari dahil una po, mas napag-usapan at nagkaroon ng kamalayan ng mga botante. At siyempre, kami rin mga kandidato na sa panahon po natin ngayon, may mga, ayan ho, yung mga idea on gender sensitivity, po mga anti-discrimination laws na natin. So, kumbaga, front and center po na naging issue ngayong kampanyahan. And I hope na yung mga politikong kagaya ko, magsilbing ehemplo po ako sa inyo. Isang mabuting ehemplo na dapat talaga kung tayo ay entablado. Yes, siguro naman talaga may iwasan na may pagbibiro. Pero magtimbangin, maigi ang bawat salita. Sa ganun, wala akong ma-open na sektor.